Baby milestone cakes muna tayo for today's video. Mga mi, tara na G! At habang nagde-decorate tayo ng mga cakes, kwento ko na rin sa inyo yung message or nag-iisang chat sa akin ng suki ko. Itong suki ko na to, matagal ko na talaga siyang customer, as in, lagi sa akin siya nag-order silang dalawang mag-boyfriend. Sinend sa akin ni customer yung pictures nung dalawang cakes na order ng boyfriend niya. Gift yon para sa kanya. Isang mini cake at isang bento na art cake. Drawing talaga siya, mga mi. Tapos yung pictures na yon, merong parts ng mga cakes natin na nag-bleed yung mga colors kasi merong mga super dark talaga, merong dark green na close to color black na siya, tapos yung katabi niyang design is color white. Yung isa naman nga art cake siya, anime siya. So, ang sabi niya sa akin, every time daw na umorder sila ng cake, lagi daw ganun yung nangyayari. Tinry na daw nila na both naka-ref or sa room temperature, pero same results lang daw yung nangyayari. Syempre nalulungkot daw siya kasi nga 'di ba, pang picture-picture 'yon, ganyan, tas gift nila sa isa't isa. Syempre, since hindi naman baker si customer, hindi siya maalam sa proper storage at sa nangyayari sa mga pagkukulay sa mga icing natin sa cake. So, awareness lang sa mga hindi pa masyadong maalam sa mga customers or sa mga bakers na rin, na kapag po gumagamit tayo ng mga food color sa ating mga icing, may tendency po talaga na mag-bleed sila, lalo na kung yung dark color ay katabi ng light color and vice versa. At lalong-lalo na rin kapag dinadagay natin sa ref, nilalagay natin sa freezer, tas ilalabas natin. Imagine ninyo, mga mi, kapag yung tubig nakalagay sa pitchel ni ref ninyo, paglabas ninyo, di ba basa yung pitchel, nagmo-moist. Ganon din ang cake, nagmo-moist din yan, mga mi. So kapag nagmoist ang cake natin, hahawa yung icing, magmo-moist din siya, mamamasa din siya. Ang tendency talaga, ang mangyayari is maghahalo-halo yung mga kulay ng ating mga design sa cakes. At normal lang yun, wag po kayong magpanik. Kahit na double tone pa tayo, mga mi, hindi maiiwasan na mangyari iyon. Kaya dapat sineset natin ang expectation ng mga customer at ina-explain natin sa kanila na possible mangyari yon, lalong-lalo na kung hindi same day sila magse-celebrate, tas nag-order sila ng cake ngayon, tas kunyari bukas or makalawa pa lang nila pipicturan. I-advise na natin si customer about it para maging aware sila. Ito lang yung medyo gap sa akin ng mga time na to. Hindi ko sila nasabihan na possible na mangyari yun. Kasi normally kasi yung mga customer ko, kung ano yung date na kukunin nila yung cake, ganun din silang araw nagse-celebrate eh. Madalang lang talaga yung mga customer the next day sila nagse-celebrate. So kapag ka mga art cakes, mami, kapag ka makukulay yung mga cakes, wag na wag natin kakalimutan sabihan yung mga customer natin na nagbe-bleed po talaga yan. Normal po yan. Mag-iiba ang itsura ng design natin, pero ang lasa ng cake mas masarap yan. Ayun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!